Hallelujah. Manaming Diyos na banal at dakila. Sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan naming Panginoong Hesus, muli kaming sama-samang dumudulog sa panalangin upang ipagkatiwala sa iyo, Panginoong Diyos, ang nalalabing mga sandali sa aming ipinarito upang manambahan sa iyo, Panginoon. Kilalanin ka sa aming mga buhay, at ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, luwalatiin, O Diyos, at may taas sa aming mga buhay. At muli din naman na makapakinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, upang kami ay patuloy na lumago, matuto at magkaroon ng kaunawaan at kapahayagan ayon sa iyong sakdal na kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sandaling lilipas, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga pinagpalang mong salita. Ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Anumang mga bagay na maaring maging sagabal o hadlang, ay unawang alisin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, at tulungan ang bawat isa sa amin na maging karapat-dapat at tumanggap ng iyong mga salita. Dalangin namin ang lahat ng ito at sa mo. Hinihiling sa iyo lamang po at sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Everybody says Amen. Amen. And Amen. Natin palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pagpapakaabala, ating buksan ang ating mga banal na kasulatan. Mark chapter 7 verse 21 to 22. So ito pa rin yung ating pinaka-main text sa ating series na ginagawa. Sabi dito, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, and foolishness. So magdagdag tayo ng isang verse sa Luke chapter 12, verse 10. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So marahil yung iba ay nagtataka kung bakit wala tayong bisita. Actually, hindi ko na po ipinaabot sa group, sa pangkalahatan, para surprise. Pero yung iba ay nakaalam, especially to my family, to Brother Alex, dahil dapat ang ating kapatid, Brother Alex, ang preacher natin sa darating na Sunday. Pero dahil nagkaroon ng pagbabago sa schedule nila Pastor Nestor, kasalukuyan silang nasa Ligaw ngayon. Doon na po sila dumiretso para hindi na rin sila masyado pang maabala. At after ng ministerial meeting sa Kalbayog, ay babalik din sila. Hindi sila, siguro isang araw lang silang a-attend ng, hindi nga siguro. Kasi Sunday, andito na sila. So ang camp meeting kasi sa Kalbayog ay Saturday and Sunday. So ibig sabihin, Saturday morning, bibiyahin na sila papuntang Bicol. So sa Bicol, mag-i-spread sila. Lahat ng pastor na kasama ay mag-i-spread. At si Pastor Nestor ay hindi natin makakasama sa umaga, pero sa hapon ay makakasama natin sila, the rest of the pastors. Dahil sa umaga si Pastor po ay na-invite din ni Pastor Marshall sa church nila. At sabi ni Pastor Nestor sa akin, hindi niya mahindian sapagkat hindi pa siya nakapag-preach sa Ligaw kay Pastor Marshall, at sa atin halos ilang beses na, mga kapatid. So sabi ni Pastor Nestor, may makasama naman akong pastor. Binigay niya yung mga pangalan. So sabi ko, Pastor, si Pastor Mar na lang sa amin. Si Pastor Mar Pinto. From Nueva Ecija din, mga kapatid. At isa siya sa kasama nila Pastor Don at Pastor Val nung nakaraang October.
nung Bagyong Christine. 3 sila, di ba? 3 pastors yung dumalaw sa atin, dinalaw tayo para tayo ay bisitahin at tulungan. So si Pastor Don, magiging bisita natin sa ating family camp. Isa din yung naging instrumento para yung ilang mga kapatid natin ay mapatayuan ng bahay, mga kapatid. So mamimit natin uli si Pastor Don at kagalakan natin na makasama sila sa family camp. At si Pastor Bal naman, nakapag-exhort na po si Pastor Bal sa atin. At si Pastor Mar, siya yung pinakamatanda sa 3, so makakasama natin siya sa linggo, mga kapatid. So ipag-pray po natin. At wala na po muna tayong Bible study and exhortation. Si Brother Wilson ay umatras din at tamang-tama lang din kasi may meeting pa tayo. So magkakaroon po tayo ng meeting sa darating na linggo para i-finalize na po yung ating paparating na family camp, mga mahal kong kapatid. At ipag-pray po ninyo. Ipag-pray po natin na maging matagumpay, maging maayos at pagpalain ng Panginoon, mga kapatid. At sa darating na Friday, meron tayong water baptism. Ulitin ko lang. At dito si Daniela, si Sister Chari, nakasamang magpapabautismo for rebaptism, at si Fred. So wala na bang atrasan to? Okay, so salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. So the rest ng aking mga announcement ay sa linggo na lang po para hindi masayang yung oras natin sa gabing ito. So tayo ay magpapatuloy at tayo ay nasa pinali na, bagamat napakarami pang pwede nating pag-aralan at actually pinali for the evil spirits. Pero meron pang mga meron pa itong mga follow-up na pangangaral. At isa nga sa meron ng kumbaga meron na akong nailagay dito sa aking note. Nabanggit ko na to nung first part pa ng ating heart series na meron tayong paksa na pagsasaluhan at ito ay merong pamagat na if your heart, mga kapatid. Isang sakdal na puso. Nasabi ng Bible, ang may malinis na puso, ang may sakdal na puso, sila lamang ang makakakita sa Panginoong Hesukristo. So mapalad sila na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So hindi lang yan basta literal na pagkakita, yan ay may kinalaman sa kapahayagan, mga mahal kong kapatid. Kaya kung walang nare-reveal sa atin, hindi natin lubos na maunawaan ang mga naririnig natin, may problema sa puso natin. So pagsaluhan natin yan sa susunod na mga pangangaral. Pero sa 7 na iniisa-isa natin, nasa pang-7 na tayo. Bagamat napakaraming nabanggit dito sa Mark chapter 7, pero yung iba kasi dito ay related din naman sa isa't isa at kinuha lang natin yung 7 major evil spirits na nabanggit sa scripture at ni Brother Branham. Kung maalala nyo pa, ay inayos natin ito. Merong nasa Proverbs chapter 6, merong nasa Matthew, at iba-iba yung pagkakasulat, iba-ibang term yung ginamit, pero nakuha natin yung 7 na major. Yung number 1 ay yung pride, number 2 ay yung murder, number 3 ay yung lies, number 4 ay yung adultery and fornication, number 5 is the thefts, and number 6, the strife, and now, the blasphemy, mga kapatid. So, yung strife ay may kinalaman sa dila. May kinalaman sa pagiging matabil, pagiging madaldal, kawalan ng pagpipigil, kawalan ng kontrol sa pagsasalita. So, in connection to that, itong pampito, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman pa rin ang hindi mapigil na dila. Sapagkat ang isa sa major root or sabihin natin na cause na pinagmumulan ng blasphemy, paano ito na nahahayag, paano ito na mamanifest, paano nagkakasala ang isang tao ng tinatawag na blasphemy. It is a sin. Blasphemy is a sin that came from the spirit of blasphemy. At ito ay through verbal, mga mahal kong kapatid. Ito ay may kinalaman din sa pagsasalita. Number 1 factor yan, na kaya ang isang tao nagkakasala ng blasphemy dahil sa kapangyarihan, impluensya in nature of the spirit of blasphemy. Yeah.
Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magsalita. Mga taong nagsasalita. So sa binasa natin sa sa Mark, mga mahal kong kapatid, andiyan yung blasphemy. Binalikan lang natin yung pinaka-main text natin. At ngayon, ang Luke chapter 12, verse 10. Ito yung pinaka-main text natin ngayong gabi. So, hindi ko sinasabing matatapos natin ito sapagkat ito'y magiging mahaba din marahil hanggang part 3. So, magdadahan-dahan tayo. So, Lord willing, matatapos natin to month of November. Dahil sa Miyerkules, yung preacher natin ay si Brother Alex. So, nailipat natin si Brother Alex na dapat sana sa linggo, sa susunod na Wednesday. So, sabi sa verse 10 ng Luke chapter 12, sabi dito, and whosoever shall speak, so pagsasalita ito, a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So yung unang 6, mga mahal kong kapatid, ay merong kapatawaran. At dito sa pang-7, meron pa rin kapatawaran, pero nahati kasi ito sa 2. Merong isang tinatawag na blasphemy na may kapatawaran, at ang isa naman ay blasphemy na walang kapatawaran. At mamaya, mas maiintindihan natin ito, mga mahal kong kapatid. So part 1 tayo. Definition. Lagi tayo nagsisimula sa definition. Ano ba ang sinasabi ng dictionary? Sabi dito, to speak irreverently or slanderously about God or sacred things. Ito daw ay pagsasalita ng kawalan ng galang, kawalan ng respeto, o kaya ay pagsasalita ng mga, pag sinabing slanderously, mga mahal kong kapatid, ito ay pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Pagpaparatang, pag-angkin, pagparatang sa isang tao, pagkilala sa isang tao, o kaya ay pag-angkin ng isang bagay na hindi totoo. For example, sasabihin natin, si Satanas ay Diyos. That is slanderous. Bagamat, sabihin natin, in general term, o kasabihin naman natin, ang Diyos ay Diablo. Si Kristo ay si Beelzebub. That is slanderous. At yan ay blasphemy. Malinaw ba? Pag sinabing slanderous, pagsasalita ng mga salitang masama, pag-angkin, pagsabi sa tao na hindi totoo. At sa mga bagay daw na banal, sacred things. So, hindi lang ito patungkol sa Diyos, kundi patungkulin ito sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And even to the other religion, mga mahal kong kapatid, meron din silang blasphemy, tinatawag. Kung magsalita tayo laban kay Buddha, yeah. Kung pumunta tayo sa Thailand at gawin natin ang mga bagay na hindi tama, magsalita tayo ng mga salitang masama laban sa kanilang pinapaniwalaan, sirain natin ang mga bagay na naroon at magsalita tayo ng laban sa kanilang mga Diyos-Diyosan, paparatangan nila tayong blasphemer. Yeah, isa lang ang kahulugan yan sa lahat ng relihiyon. Yan ay paglapastangan, pagwalang hiya o kawalan ng galang sa mga bagay na kinikilala nilang sagrado o banal. At tayo, ang banal na kinikilala natin ay walang ibang ating Diyos, mga mahal kong kapatid. At tayo rin naman ay nagiging mga banal kapag ang Diyos na banal ay sumasa atin. Kaya nga pag sinabing sacred things, may mga tao nagkakasala ng blasphemy, not direct to God, kundi nagkakasala ang mga tao ng blasphemy kapag may sinabi sila laban sa inyo. O kaya sa fellowship natin, kapag ang mga tao ay nagsalita ng laban sa fellowship natin, nagsalita ng laban sa mga anak ng Diyos, nagkakasala sila ng blasphemy. But it is forgivable. Pero kapag nasaling nila ang fullness ng Diyos, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nandiyan, at nandun talaga sa tao, nandun sa pagtitipon na yon at direkta, aktual, sabi pa ng Scripture, yun ay mapanganib, mga mahal kong kapatid. So mamaya makikita natin yung mas malinaw na pagpapahayag diyan. So another definition, sabi dito, to claim attributes or power that belongs only to God. Pag-angkin daw sa
sa attributes o pagkakakilanlan ng Panginoong Diyos o ng kanyang kapangyarihan. So that's blasphemy. Pag-angkin sa katangian at kapangyarihan ng Diyos. So sa palagay niyo, yung ginagawa ni Kibuloy, ito kaya ay forgivable or unforgivable? Di ba? Tingnan natin. At sa Gregong salita, mga mahal kong kapatid, ang salitang blasphemy, sa Bible, in reference, yan ay blasphemeia. Nang ibig sabihin ay evil speaking and slander. So, alos yung dictionary at yung Greek dictionary na nasa Bible, mga mahal kong kapatid, isa lang ang pagpapakahulugan. So, ang blasphemy, it is from a Greek word, blasphemeia, nang ibig sabihin ay evil speaking, pagsasalita ng masama, at slander. Okay, Bible reference tayo. Sa Old Testament, sa Leviticus chapter 24 verse 16. Dito natin unang mababasa ang word na blasphemy, mga mahal kong kapatid, sapagkat ito ay batas na inestablish ng Panginoon, salita na kanyang ipinahayag sa panahon ng Israel, sa panahon ni Moses. Sabi dito, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death. And all the congregation shall certainly stone him, as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the Lord, shall be put to death. So ganun po kabigat ang kasong blasphemy. Kahit yung blasphemy na may kapatawaran, mga kapatid. Sa lumang tipan, ang magkasala, ang tinatawag na pamumusong, ang kabayaran ay kamatayan. Babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. So saan ba yan? Nagre-refer pa. Ano pa yung pinag-uugatan niyan, mga mahal kong kapatid? Actually, ang foundation niyan ay ang una, ikalawa at ikatlong kautusan. The first, second, and the third commandment. Yan ang foundational, sabihin natin na kautusan na kung saan kapag nilabag ng tao, ang tatlong kautusan na ito, dito siya pwedeng mahulog sa kasong ito. Basahin natin ng Exodus chapter 20, verse 2 to 7. Ito po yung first, second, and third commandment. Sabi diyan, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Amen. Para sa atin, walang ibang Diyos. Hallelujah, mga mahal kong kapatid. Verse 4, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So wag daw tayong gagawa ng mga imahe. Kaya wala tayong imahe, mga kapatid. Verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God. So, dyan na. Yung binasa natin sa Leviticus kanina sa chapter 24, mga mahal kong kapatid, so ikinukunikta yan sa kautusan, sa 10 kautusan. Sabi dito, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. So kapag nalabag natin ang 3 kautusan na yan, mga mahal kong kapatid, ang pwedeng maging kaso kasalanan ng isang tao ay blasphemy. Nakakaintindihan po ba tayo? Mga mahal kong kapatid,
So sa kagaya na nabanggit ko nung nakaraan, nag-aaral lang tayo. Naniniwala ako na walang predestinadong nobya ni Kristo na magkakasala ng pangangalo niya na walang kapatawaran. Pero lahat tayo dito ay mamumusong. All of us are blasphemer. Pero salamat na lang sa biyaya ng Diyos sapagkat ang kaso ng ating pamumusong ay pamumusong na may kapatawaran na kayang burahin ng biyaya ng Diyos. So mamaya makikita natin ang pagkakaiba ng tinatawag na forgivable blasphemy at unforgivable blasphemy, mga mahal kong kapatid. So andito na tayo. Part 2, different kinds of blasphemy. Number 1 is the forgivable blasphemy. Number 2, the second one is the unforgivable blasphemy. So dito sa tinatawag na forgivable blasphemy, mga mahal kong kapatid, merong mga minor na i-record sa Bible at napakalawak kung isa-isay natin, pero general ko na lang at makikita natin ito sa banal na kasulatan sa Revelation chapter 2 verse 9. So unahin natin yung forgivable blasphemy. May dalawang uri ang blasphemy, ang isa ay may kapatawaran, ang isa ay walang kapatawaran. Then unahin natin itong may kapatawaran. Sa Revelation chapter 2 verse 9 sabi dito, sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa panahon, sabi dito, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. So sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang pamumusong ng mga taong ito na nagsasabing sila ay mga Hudyo, pero hindi totoong Hudyo. So kung kukunin natin yan, mga mahal kong kapatid, at papalitan natin yung word na Jews as Christians, maraming mga taong ang tingin ng Panginoon ay namumusong sapagkat kine-claim nila na they are Christians and yet they are not. So pag sinabi pala natin, Kristiyano ako, pero hindi mo ipinamumuhay ang pagiging Kristiyano, nagkakasala tayo ng blasphemy sa paningin ng Diyos. At maraming mga tao na under the influence ng spiritong ito, mga mahal kong kapatid, at lahat ang nagkasala ng blasphemy na may kapatawaran at yung mga hindi, sabi natin, hindi ordained, hindi predestinado in connection sa blaspheming walang kapatawaran, patungo sila doon. Nagsimula sila sa pamumusong na may kapatawaran, pero nagtuloy-tuloy sila hanggang sa naging mabigat yung kaso at natungo nila ang pamumusong na walang kapatawaran. Pero salamat na lang sapagkat hanggang doon lang tayo sa unang bahagi. Amen. Wala nawang tutulay o tutungo. At wala nawang predestinado dito na mahulog sa kasalanang ito. Ang Diyos lamang ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. So, pwedeng, ang tawag ko dito, blasphemy by claiming identity. Isang pamumusong ng pag-angkin, ng pagkakakilanlan. Din ang pangalawa, Matthew 24 verse 9, baka mat walang nabanggit ditong blasphemy, napakalawak nito, so in general na lang ulit. Sabi sa verse 9 ng Matthew 24, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Ang kausap ng Panginoon ay ang mga disipulo, at ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa nila sa akin, ito rin ang gagawin nila sa inyo. Kung pinusong nila ang anak ng tao, pupusungin din nila kayo. Ang isang pinag-uugatan ng pamumusong, mga mahal kong kapatid, ay galit. Mamaya makikita natin, isa sa cause ng blasphemy, isa sa pinag-uugatan niyan ay galit, hatred. Kaya nga yung mga Pharisee, sila talaga yung totoong nagkasala ng pamumusong sa sobrang galit nila sa Panginoon. Pinaratangan nila si Jesus ng tatlong
kaso ng blasphemy. Di ba? Naalala niyo? Bakit ang ating Panginoon ipinako sa cross of Calvary? Ang kaso, blasphemy. Karapat-dapat siyang ipako, karapat-dapat siyang mamatay, sapagkat siya'y namusong. Sapagkat bagamat siya'y tao, pinapakilala niya kanyang sarili na Diyos. Pero ang totoong namusong ay yung mga Pharisee. At ang dahilan, mga mahal kong kapatid, isa sa dahilan ng pamumusong ay ang galit. Kaya sabi doon sa binasa natin, kakamuhian daw tayo ng mga tao, they will hate us. Magsasalita sila ng laban sa atin. So, mahuhulog sila sa tinatawag na pamumusong. Blasphemy through the sons and daughters of God. Yan yung pangalawa. At yan ay mga minor, mga mahal kong kapatid. The number 3, may kapatawaran pa yan. The number 3, blasphemy of God's name through the Son. Pamumusong sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon kanina sa binasa natin sa Luke, mga mahal kong kapatid, na may kapatawaran pa sa mga tao. Lahat ng pamumusong na gagawin nila sa anak ng tao. So anumang pamumusong, anumang kawalan ng pagrespeto, kawalan ng paggalang, anumang mga masamang salita ang bitawan ng isang tao laban sa anak ng Diyos, laban sa ating Panginoong Jesucristo, o bilang sabihin natin, the Son of Man, may kapatawaran pa. Anumang salitang mahalay, masama, pagpapakita ng kawalan ng paggalang at ng respeto, o kaya ay sabihin natin, pagsasalita ng walang kabuluhan, sa pangalan ng ating Panginoon, yan ay blasphemy, mga mahal kong kapatid. At yan ay may kapatawaran. Pang-apat, blasphemy of God's character through the Son. Pupusungin, iinsultuhin ng Diyos dahil sa kanyang katangian o pagkakakilanlan. Kanina yung kanyang pangalan. Dito, may kinalaman sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagkakakilanlan, mga mahal kong kapatid. For example, yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, yung pagiging banal ng Diyos, pwedeng insultuhin ng mga tao ang kabanalan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na naroon sa anak. As long as na merong pang namamagitan na anak, mga mahal kong kapatid, merong mediator. Yan ang dahilan kung bakit merong kapatawaran. Dahil andun pa yung anak, sabihin natin, wala yung fullness. Hanggat ang ating Panginoon ay nasa pamamagitan, mga mahal kong kapatid, not indirect na pamumusong sa Ama, ito ay merong kapatawaran. So ano man ang sabihin natin, for example, sabihin ng tao, hindi naman, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, hindi naman talaga yung nagpapagaling. Kalukuhan yan. That is blasphemy. Ang Diyos hindi naman talaga yung nagpo-provide, kaya dapat magtrabaho kayo. That is blasphemy. Anumang salita na laban sa katangian ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos, that is blasphemy. Kaya kinakailangan kahit papaano, bagamat may kapatawaran ang mga kasalanan ito, mag-ingat tayo. Sapagkat meron pa ring consequences, mga mahal kong kapatid. Bagamat may kapatawaran, ang unang bahagi ng tinatawag na pamumusong, pero napakabigat po ng consequence nito. May kapatawaran, pero merong kaparusahan habang nandito tayo sa lupa. Kaya hindi natin gugustuhin na makalaban ang Diyos, mga mahal kong kapatid, at mapusong ang Diyos. So anumang paglaban sa katangian ng Diyos, sa kaniyang kapangyarihan, isang tao na hindi naniniwala ng Diyos ay nagpapagaling, nagpapatawad, nagliligtas. Isang tao na hindi naniniwala ng Diyos ay may kakayanang magligtas, tumulong sa Kanya. Kaya yung doubt, delikado din. Di ba? Pwede rin ito yung maging ugat ng isang tao ay
tunguhin ang kasong ito, mga kapatid. The next, panglima, blasphemy by claiming the deity of the Son. Pamumusong sa pag-angkin sa pagkakakilanlan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang kaso ni Kibuloy. Ibig sabihin, may kapatawaran. As long as na hindi niya inangkin yung ama, sabi niya siya yung anak. So meron pa pong pag-asa si Kibuloy, mga mahal kong kapatid, kung magsisisi siya. Pero hindi ko lang alam kung napusong niya talaga ang ama. Pero yung pag-angkin na ako si Jesus Christ, yeah, in connection pa yon sa Son of Man, mga mahal kong kapatid. Pamumusong pero mabigat ang consequences. Bagamat may kapatawaran, pero ang kaparusahan ay mabigat. Pag-angkin sa pagkakakilanlan ng ating Panginoon mismo. Tungo tayo sa pangalawa. The unforgivable blasphemy. At ito ay ang pamumusong sa Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid. May kinalaman na ito sa nature ng Diyos, kung ano siya bilang Espiritu. Basahin natin ang Matthew chapter 12 in parallel sa Luke na binasa natin. Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Sabi dito, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men." So yung mga nauna nating inisa-isa kanina, lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong na ginawa ng tao ay merong pangkapatawaran. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Sino nagsasalita diyan, mga mahal kong kapatid? Sino nagsasalita diyan? Si Jesus Christ, ang ating Panginoon. So sino ang nire-refer niyang banal na spirito? Ang Ama. Lahat may kapatawaran pa ang magkasala. Salamat sa Panginoon na namamagitan, mga mahal kong kapatid. Pero ang magkasala laban sa Diyos Ama ay walang kapatawaran. Indirect rebellion. Sa verse 32, sabi dito, "And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come." Walang kapatawaran. So ang magkakasala dito ay mga predestinado na magkasala at umakto sa kalikasang ito, mga mahal kong kapatid. So, natitimpa kong magsabi na ng marami, pero nakaayos kasi ito. Part 3 tayo. The characteristic and the manifestation of the spirit of blasphemy. Isa-isahin natin. Ano-ano ang mga katangian nito at paano natin to hayag na makikilala at makikita. Number 1, kawalan ng paggalang. Irreverence, mga mahal kong kapatid. Kaya ang nire-require, isa sa nire-require ng Panginoon sa atin, matakot sa Kanya at igalang siya. Sa Ecclesiastes chapter 12, sabi na ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa Kanya. Kaya sa mga inisa-isa natin na espiritu ng mga nakaraan, laging merong panlaban, mga mahal kong kapatid, paano ba natin pagtatagumpayan? So pinapakita dito,
na kung nais nating mapagtagumpayan ang spiritong ito, ang pinakasusi ay paggalang sa Diyos. So, iisa-isay natin yan sa how to overcome. So, ang number 1 na characteristic and manifestation ng spiritong ito ay kawalan ng paggalang. Both sa Diyos, from God, to the fivefold ministry, o sabihin natin from God to the prophet, sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoon ay isinugo ang propeta, then ang fivefold ministry isinugo sa iglesia, at ang mga mananampalataya tinanggap ang mensahe, ipinamuhay ang mensahe. So lahat ng hindi re-respeto at magwawalang galang sa mga anak ng Diyos patungo sa mga lingkod, sa propetang sa ating panahon hanggang sa ating Panginoong Hesus. It is blasphemy, mga mahal kong kapatid. So, kung wala tayong galang sa iglesia, kung wala tayong galang sa fivefold ministry, kung wala tayong galang sa propeta ng Diyos, at wala tayong galang sa isa't isa, andito tayo sa spiritong ito. Kaya lang nasaan ito? Nasa forgivable o nasa unforgivable? As long as na hindi ka didirekta doon sa Ama. Di ba? That's forgivable. So wala naman sigurong mangangahas dito. Kaya nga kahit sa pananalangin natin, napakahalaga. Kaya di ba ang ating Panginoon namamagitan? Until now, walang ni isa man sa ating karapat-dapat, mga mahal kong kapatid, na dumirekta sa Ama. Kaya nga lagi nating tinatapos ang ating panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang daan. Walang sino mang makakalapit sa Ama. Di ba? Maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, habang hindi pa natin nararanasan ng adoption, hindi pa natin nararanasan ng kapuspusan, ang pananahan ng fullness ng Godhead, yung unity ng Father and Son, kaya ang meron lang sa atin yung tinatawag na earnest of the inheritance, kailangan natin ng Panginoon na namamagitan sa atin, na tumutulong sa atin. Bagamat oo, natatawag natin ng Diyos na Ama, ang ating Panginoon ipinapakilala yung attribute bilang Ama ng ating Diyos, pero kinakailangan pa rin nating laging may namamagitan sa atin, mga mahal kong kapatid. So pangalawa, sa tinatawag na characteristic and manifestation. So nabanggit ito kanina doon sa definition natin. Number 2 is slander. Pagsasalita ng mga masamang salita. So alam niyo na yung word slander. Ako nung una, lagi ko itong naririnig sa mga news, slanderous person, slanderous, ganyan. Yung kaso ngayon niya is slanderous. So ngayon, naintindihan natin na ito ay pagsasalita laban sa isang tao. So in general pa rin, pwedeng mula sa mga anak ng Diyos, sa mga manggagawa, sa propeta, hanggang sa ating Panginoong Hesus. Number 3, claiming the attributes of God. So halos nabanggit din yan doon kanina. Nabasa na natin ito. Pag-angkin sa pagkakakilanlan ng Panginoong Diyos, isang tao na nagsasabi o nagpapakilala na may kinalaman sa siya ang Diyos. For example, ang isang tao, inangkin niya yung pagpapagaling. Meron siyang napagaling, sabihin niya, siya yung nagpapagaling. So that is blasphemy, mga mahal kong kapatid. Kaya nga tayo, kung meron mang ginamit ang Panginoon sa atin, na gumaling tayo, o merong na-provide na pangangailangan sa atin, lagi natin kinikilala na ang Diyos ang pinagmulan nito. Kung merong probisyon, kung meron tayong trabaho, mga mahal kong kapatid, meron tayong mabait na amo, mabait na boss,
hindi natin sila idol Diyos. Di ba? Hindi silang magiging Panginoon natin. Kinikilala natin na ginagamit lang sila ng ating Panginoong Diyos, mga mahal kong kapatid. So number 4, profane or profaning the name of the Lord. Pag walang galang, ano bang Tagalog ng profane? Di ba? Parang pagsasalita rin ng masama, ng hindi tama. Profane. So, sino makakapagsabi ng eksaktong salitang Tagalog ng profane? Father Jeff. Hindi ko, paglapastangan. So, yan pala. Yeah, sa Bible, sa Tagalog, yan ay paglapastangan. So, medyo malalim pa rin yung paglapastangan. Pababawi natin yung word na paglapastangan. Pwede kasi nating sabihin, nilalapastangan mo ang Diyos. Oh. Yeah, binabastos. Yeah. So, ang pinakamagandang Tagalog ng profaning o profane, mga mahal kong kapatid, ay pagbastos sa pangalan ng Panginoon. Paggamit sa kanyang salita, pagbigkas sa kanyang pangalan, paggamit ng kanyang pangalan, o pagbigkas ng kanyang pangalan na walang modo, na walang paggalang. At sabihin pa natin, yung nabanggit sa Rehina ay pambabastos lamang sa pangalan ng ating Panginoon. At panglima, ABCD kasi. So panglima, by conduct. Basahin natin ang Roma 2:24. Meron akong verse dito. Sabi dito, for the name of God. So hindi lang ito pagsasalita. Hindi lang ito pagbigkas, mga mahal kong kapatid, kundi sa pamamagitan ng tinatawag na gawain. Sabi dito, for the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. So napupusong daw ang pangalan ng ating Panginoon dahil sa atin. Ibig sabihin yung nakikita ng mga tao sa atin, mga mahal kong kapatid. May mga taong nagsasabi, ganito, ganyan. Ikinakabit nila ang pangalan ng ating Panginoon, ang Diyos, at sinasabing parang hindi totoo, hindi ganyan. Dahil yung nakikita sa buhay natin ay kabaliktaran sa dapat sanang maging buhay natin ayon sa salita ng Diyos. So ang mababaw na paglalarawan niya, sabihin na lang natin, akala ko ba Kristiyano ang taong yan? Akala ko ba naniniwala yan sa Jesus na nagbabago ng buhay? Pero bakit ngayon 10 taon na hindi pa rin nagbabago? That is blasphemy. At napupusong ang pangalan ng Panginoon dahil sa inyo. So dalawa pala yung pamumusong na pwedeng maranasan. Ay connection sa mga anak ng Diyos. Pwedeng mapusong ang Panginoon na sasabihin nila, ito mga Kristiyano. Ang haba ng mga suot, ang haba ng mga buhok, parang mga aswang. Diba? Nagsasalita sila ng laban ng mga masama sa mga anak ng Diyos dahil sa tamang pamamaraan ng inyong buhay. Napupusong nila ang Diyos dahil sa inyo. Pero pangalawa pala, mayroon ding isang uri ng pamumusong na napupusong ang pangalan ng Diyos dahil din naman sa mga masama nating gawain. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? So pwedeng mapusong ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, dahil sa ginagawa nating mabuti, pagiging totoong Kristiyano at pamumuhay sa kabanalan ng Panginoon, o kaya naman ay pamumuhay sa kasamaan. So tingnan natin, paano ito nahayag sa mga tao. So dadaanan ko ito, kaya sabi ko magdadahan-dahan tayo sapagkat gusto ko lang itong, lalo-lalo sa mga bisita natin. Sa Revelation chapter 13, beginning at verse 1, basahin natin ito. Medyo mahaba-haba yung verses na babasahin natin dito. Sabi sa verse 1, and I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up
out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. So, meron daw nakita si Juan na minamahal na isang halimaw, mga mahal kong kapatid. Sa ating mga anti-message believer, alam na natin ito. Ang tawag dito ay the first beast. So, meron daw nakita itong si John the Beloved na isang halimaw, isang hayop, na lumitaw mula sa dagat na merong 7 ulo at merong 10 sungay. At alam natin na yung 10 sungay ay nasa 7 ulo. Malinaw po ba? Hindi yan nahati na dalawa, tagtatatlo. No. Yung iba kasi yung denomination, pag tinignan nyo yung drawing nila, yung sungay nahati sa 7 ulo. Naintindihan nyo, na-imagine nyo? Pero ang 7 ulo, yung may sungay lamang na 10 sungay, ay yung 7 ulo. And that's the Roman, mga mahal kong kapatid. At andyan nga yung tinatawag na 10 horns, 10 nations, 10 kingdoms, na balang araw yan ang gagamitin ng Panginoon para pabagsakin ang komunista at ang lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa bago bumaba ang ating Panginoong Jesucristo. So, sabi dito, itong halimaw na ito ay merong 7 ulo at sa kanyang mga ulo. Ibig sabihin, sa kanyang 7 ulo, mula sa pinakaunang ulo, which is ang, review tayo. Ano yung unang ulo? Ano yung unang ulo? Ay, my goodness. The Egyptian Empire. Kalimutan nyo na. Yung first head ay yung Egyptian. Kaya yung pampito, the Papal Rome. Di ba? Parang nawala na yung ulo, na ganyang ulo, pero ganyan yan. So yan yon. Hindi natin didetalye kasi hindi yan yung paksa natin. May gusto lang akong puntuhin dito. At may maganda tayong kukunin dito sa bahaging ito about sa predestination. Kaya walang tao o anak ng Diyos, nobya ni Kristo na mahuhulog talaga sa pumusong na walang kapatawaran. So, ang 7 ulong ito ay merong mga pangalan, may pangalan ng pamumusong. So, hindi na yan basta gawain lamang, kundi identity na. May pangalan siya, tawag sabi niya, the name of blasphemy. So, sino kaya yan, mga mahal kong kapatid? Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 2, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his set and great authority. So from the first beast, ngayon lumitaw ang dragon. At ang dragon na ito nasa chapter 12 yan. Kung babasahin niyo ang chapter 12, dyan lumabas ang dragon na yan. Sino yung dragon? Sumagot. Sino yung dragon? Si Satanas. Bakit kayo nakakasagot, mga kapatid? Hindi ko alam kung alam nyo yung sagot o nahihiya kayong sumagot. Magtatanong ako, sino dito ang hindi sumasagot dahil hindi alam? Itaas ang kamay. Sister Rosel, matapat. O kamusta yung mga hindi nagtaas ng kamay? Sigurado kayong alam nyo talaga na ang dragon na ito ay si Satanas? O sino yung hindi sumasagot dahil nahihiya? My goodness. O ulitin ko, sino ang dragon? Si Satanas. O, at least alam nyo na. Baka may magtanong na naman, sabihin sa atin, ang tagal-tagal ko na po, di ko pa man lang po narinig na may nagturo dyan kung sino ang dragon na yan. Diba? So ang dragon na yan ay si Satanas. Sabi dito, at ang dragon na ito ay nagbigay ng kapangyarihan, ng upuan, at ng authority sa halimaw. Kaya ibig sabihin, ang taglay na kapangyarihan at upuan, luklukan, ng mga halimaw na ito na may 7 ulo ay galing sa dragon, mga mahal kong kapatid. Sabi sa verse 3, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed,
and all the world wondered after the beast. So yung halimaw daw, mga mahal kong kapatid, yung isa daw sa ulo niya ay waring nasugatan na halos mamatay na. Alin yung ulong yun? Sagot. Pang ilang ulo yun? Yung pang-anim na ulo. Alin yung ulong yun? The Roman Empire. Diba? Isa-isahin nga natin yung mga ulo na may pangalan ng pamumusong sapagkat ang nasa likuran pala nito ay si Satanas. Egyptian Empire. Pangalawa. Pangalawa, Brother Wilson. Ha? Assyrian Empire. Pangatlo. Babylonian Empire. Alin yung present Babylonia ngayon? Yung present Babylon, alin, Brother Wilson? Hindi, yung present Babylon mismo. Kasi ang Babylon, bansa yan. Alin yung Babylon? Di Iraq. Di ba? Yung present Babylon ay yung Iraq, mga mahal kong kapatid. Yung pang-apat na ulo. Medo-Persian, ano yun sa panahon natin? Yung Iran. Yeah. So, ibig sabihin, ang Egypt noon naging makapangyarihan. Pinahirapan ng mga Hudyo. Din ang sumunod, yung Assyria, o yung modern Assyria, ano? Syria mismo. Di ba? Yung Assyria, Syria. Kayong mga bansang yan, dati mga makapangyarihan yan, mga mahal kong kapatid. Din yung panglima, the Grecian Empire. O kaya nga sa panahon ng ating Panginoon, yung lingwahe pa noon, Greek. Sapagkat katatapos lang na talunin ng Roma ang mga Grego. So ang pang-anim na ulo, alin? The Roman Empire. At yan yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Ng ating Panginoon magkatawang tao, 2,000 years ago, ang empire, ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa, kaharian, ay ang Roma. Pero sabi dito, merong isang ulo na waring muntikan ng mamatay. Nasugatan niyang ulo at muntik ng mamatay. Bakit nasugatan? Diba? Bakit nasugatan yung ulo, yung pang-anim? Yeah. Dahil na isauli ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Ang justification ay naipangaral, di ba? Sa mga panahon na yon, pero muli daw nabuhay. Kaya from empire, naging papal Rome. So ang pito ay papal Rome. So di natin i-dito dyan. Ma-review lang natin. So tuloy natin yung pagbasa. Sabi sa verse 4 na tayo. And they worship the dragon, which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? So namangha daw po ang mga tao. Sinamba ng mga tao ang dragon, ibig sabihin si Satanas. Sinasamba nila si Satanas sa paraan ng pagsamba ng mga tao sa kapangyarihan na ibinigay niya sa halimaw. Walang kamalay-malay ang mga tao na ang sinasamba nila sa kanilang relihiyon, sa kapangyarihan na umuulo sa kanila at sabi natin sumasakop sa kanila, sa sistemang umiiral sa kanila. Sad to say, they worshiping Satan, the dragon, mga mahal kong kapatid. Ang sinasamba pala nila ay si Satanas mismo. Pero ang mga taong ito nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop? Sino ang makakagera sa kanya? Sino ang pwedeng lumaban sa kanya? Sabi sa verse 5, And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. So nasumpungan sa kanya. Kaya kung meron talagang yung espiritong ito, impluwensya ng espiritong ito nandoon sa mga taong ito. At galing din tayo diyan. Naranasan din natin dati yung ginagawa nila, yung gawain nila, mga mahal kong kapatid.
Isang uri ng pamumusong na salamat sa biyaya ng Diyos may kapatawaran kahit papano. Sabi in power was given unto him to continue 40 and 2 months. In verse 6, and he opened his mouth in blasphemy against God. Yan ang walang kapatawaran. To blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. So sino ito na nagkasala ng pamumusong na walang kapatawaran, mga mahal kong kapatid? Una na si Satanas. Ang kauna-unahang nagkasala, taglay ang espiritong ito at sa mismong espiritong ito, mga mahal kong kapatid, espiritu ng pamumusong, ng pangalan niya ay pamumusong mismo. Ikinabit ang pangalan niya mismo na pamumusong, si Satanas. At yung pagkakakilanlan, yung identity, yung kapangyarihan na naroon sa kanya ay ibinigay sa halimaw na merong 7 ulo. Panoorin niyo. Panoorin yung mga kwento patungkol kay Moses. Diba, paano nila hinabol yung mga Hudyo nung panahon? Anong sabi ni Paraon? Ako ang Diyos. I am God. So, sino ang nandoon sa puso ni Paraon, mga mahal kong kapatid? Sino ang umukupa sa puso ni Paraon? Hindi po mga demonyo, si Satanas mismo. Kaya nga isang araw sa pampitong ulo, alam natin, kaya nga mahayag yung Antikristo, sapagkat si Satanas mismo, pupuspusin niya ang pinakahuling pinuno ng Roma. At kapag pinuspos na ni Satanas at nanahan si Satanas, sabi sa Bible, from the bottomless pit, aahon si Satanas, papasok siya sa taong ito na tinatawag na the man of sin, at magpapakilala siya nga, sabi ng Bible, hindi niya sasabihin, I am the Pope, I am the most powerful man. Ano sasabihin niya, sabi ng Bible? I am God Himself. Magpapakilala ang pinakahuling papa sa Roma bilang ang Diyos at luluklok sa ikatlong templo na ipatatayo sa Israel. Kakaintindihan po ba tayo, mga mahal kong kapatid? So dinadaanan ko to kasi may mga bisita tayo. Sayang wala si Jeremiah. Ka-sharing ko yon kahapon at kagabi. Tagal naming nag-uusap. Sabi ko, pumunta ka. Gusto kitang makausap ng personal para mas marami pa akong mai-share sa'yo. Pero okay lang, at least dito si John Michael. Ang general ng pulutong ng Panginoon. Si Arkanghel Michael. Yeah, at least hindi Lucifer ang pangalan mo. Kasi kinakailangan mong papalitan. Buti na lang may pagkakaalam ang mama mo at tatay mo. Beloved friend, John Michael. Di ba? So, itong kaso na nandito sa verse 6 ay walang kapatawaran. Against God, mga mahal kong kapatid. Halos lahat inubos na. Sinabi ng scripture, namusong siya sa Diyos, namusong siya sa pangalan ng Diyos, namusong siya sa tabernakulo ng Diyos, which is si Jesus Christ, at namusong siya sa lahat ng nananahan doon. Ibig sabihin yung mga banal. So, yan yung pamumusong na walang kapatawaran, mga mahal kong kapatid. Sukdulan na. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nation. Sa dahil sa kapangyarihan na taglay niya, sabi dito, makikipagdigma siya sa mga banal, sa mga Kristiyano sa panahon na yan, at pagtatagumpayan niya ang mga Kristiyano. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Sa pamamagitan ng halimaw na ito, yung pampitong ulo niya, lahat ng mga banal, lahat ng mga Kristiyano ay didigmain niya at kanyang papatayin at pagtatagumpayan. Pero hindi po yan yung mga nobya ni Kristong sa panahon na yan ay wala na. Sapagkat ang panahon na yan ay tribulation na yan, mga mahal kong kapatid. Ang mga nobya ni Kristo, andoon na sa piling ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
So bago mangyari yan, malantad totally ang spiritong ito, mahayag ang spiritong ito na isa sa kanyang ipapakita at ipapakilala, imamanifest yung pampitong spirito, the blasphemy. Sa huling aklat ng Biblia, mga mahal kong kapatid, hindi sinabi diyan si Satanas mapagmataas. Diba? Si Satanas ay sinungaling. Pangalan niya ay sinungaling, pangalan niya ay mapagmataas. Sapagkat pag umabot ka doon sa pampito, lahat ng unang anim nandoon. Naintindihan niyo bang ibig ko sabihin? Kaya yung critical dito, yung pang-una at yung pang-dulo. Yung number 1, yung pride, then yung dulo niya. Yung kabuuan niya, yung sukdulan niya ay ang tinatawag na blasphemy. Dahil sa tinatawag na blasphemy, andyan yung pagmamataas, yung pride. Sa tinatawag na blasphemy, andyan yung pagsisinungaling. Sa tinatawag na blasphemy, andyan yung pagpatay. So lahat ng mga spirito pa, ng mga nature, na pwedeng mahayag, andyan mga mahal kong kapatid. In verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the lambs slain from the foundation of the world. So anong meron dito? Predestination. Lahat daw ng mga taong hindi nakasulat sa aklat ng kordero, sasamba sa mamumusong na ito. Ang tanging hindi sasamba sa kanya ay ang mga mamumusong na pinatawad ng Diyos. Amen. Pero wala kayo doon, ha? Kasi andun tayo sa rapture na tayo. Yung nandito ay mga banal na pinatawad ng Diyos, na bagamat sila'y namusong, pinatawad sila. Pero kagaya din naman nila, kaya tayo naging parte ng nobya ni Kristo, where we are ordained and predestined bilang nobya ni Kristo, nagkasala ng pamumusong, pero pinatawad ng Panginoon. So, ang una kong ipinapakita dito ay ang halimaw, mga mahal kong kapatid, ang dragon, ang mga taong sinasakupan niya. So, lahat ng ito ay mga mamumusong. At mas ibaba pa natin, kasi ang nakita natin ay ang dragon at ang halimaw. Then sa Revelation chapter 17, verse 1 up to 9, basahin natin. Sabi sa verse 1, and there came one of the 7 angels, which had the 7 vials, and took with me, saying unto me, come hither, I will shew unto thee the judgment of the great whore, that sitteth upon many waters. So isinama ko talaga dapat ito para kay Jeremiah. Kaya lang wala si Jeremiah, at least mapalad yung mga nandito. Nag-sharing na kasi kami ni Jeremiah about sa denominations, about sa prophet, mga mahal kong kapatid, pero kahit wala siya, itutuloy ko pa rin. Sapagkat maraming mga bisita, at kahit ngayong mga mananampalataya na matagal lang nandito ay minsan nakakalimutan natin. At yung iba marahil ay hindi pa talaga totally naiintindihan ang mga bagay na ito. So meron daw babae, mga mahal kong kapatid. Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. Sabi diyan, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot. Ibig sabihin, prostitute na nakaupo sa maraming tubig. Ito ay pangitain, mga mahal kong kapatid. Sabi ng anghel kay Juan, halika Juan, umakyat ka. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog. Ibig sabihin ng bantog, kilala sa sikat na babaeng ito na mangangalunya, sa babaeng ito na prostitute na nakaupo sa maraming tubig. Verse 2. Sa Tagalog na nga lang, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Ano nga bang ibig sabihin ng alak, mga mahal kong kapatid? Sa atin, di ba?
Kung sa mainang pangkalagayan sa ating mga mananampalataya, pag sinabing alak, pag yan ay ang alak ng Espiritu ng Diyos, may kinalaman sa Diyos, sa kanyang Espiritu, yan ay pag-stimulate ng kapahayagan na binibigay sa atin. Ibig sabihin, may kinalaman yan sa doktrina, sa paniniwala ng mga tao, na ang mga taong ito ay nagpartake. Nalasing ang mga taong ito sa aral ng babaeng ito. Pag ang isang tao lasing na, mga mahal kong kapatid, wala na yan sa katinuan. So marami daw mga tao sa ibabaw ng lupa, mga hari pa sa lupa, mga nananahan sa lupa, na nalasing. Nagkaroon ng kapahayagan din naman. Nagkaroon ng kaunawaan din naman. Nagkaroon ng karunungan din naman, pero hindi galing sa Diyos. Galing sa dragon. Dragon, ang pinagmulan ay binigay doon sa halimaw na ngayon merong babaeng tinutukoy dito. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikapit. Ano ibig sabihin yan? Diba? Kaya nga may mga, yung naisilang nito ay mga napakaraming denomination. Pinaghalo-halo yung mga paniniwala. Kaya nga alam naman natin yung Roman Catholic Church, mga kapatid, bakit lumitaw yung Roman Catholic Church? Ano ba yung sa dalawang major belief o religion na nagsama? Bakit nabuo ang Roman Catholic Church? Sino makakasagot? Two major beliefs, two major religion na nag-combine, naging Roman Catholic Church. The pagan belief and the Christian belief. Yeah. The Christian belief. Kaya nga nagkaroon ng Christmas. Ang Kristiyano, merong Christ. Ang mga pagano, which is ang relihiyon at paniniwala ng Roma, meron silang misa. Meron silang mass. Pero ang mga Kristiyano, walang misa. Pero nang mabuo ang Roman Catholic Church noong 300 AD, di ba? 325 to be exact. Nag-combine yung two major belief, pinag-isa ni Constantine. Ano tawag doon, mga mahal kong kapatid? Fornication. Dalawang paniniwalang nagkaroon ng covenant. Pinagtibay nila at ayaw ng Diyos ng ganun. At halos sa lahat pa ng mga paniniwala, gusto niyang magkaroon ng kaisahan, mga mahal kong kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi dito, verse 3, at ako'y kaniyang dinalang nasa spirito sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula. So, may kulay yung hayop. Kanina doon sa Revelation 13, hindi sinabing may kulay. Pero dito may kulay. Yung hayop, yung halimaw na ito na may 7 ulo, kulay pula daw ang kanyang kulay. At ang babae ay nakasakay sa hayop na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. So i-relate ngayon ang babae. Yung hayop pala na nasa Revelation 13 na may 7 ulo at yung ika-7 ulo ay may 10 sungay, merong nakasakay na babae. At sa palagay niyo, sino ang mas bida? Sino ang mas nakikilala? Nasaan ang center of attraction? Nasa dragon? Nasa hayop? O nasa babae? Sa babae, siyempre. Na-imagine nyo ba, mga mahal kong kapatid? Sa Revelation 13, may dragon. Yung dragon, binigyan niya ng kapangyarihan yung hayop na may 7 ulo. Pero sa hayop na ito, meron palang isang babae ngayon na nakasakay, mga mahal kong kapatid. Verse 4, at nararamtan ang babae ng kulay ubi. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula. O meron sana, natitip nga sana ako ipakita yung mga picture, kaya lang sayang yung oras natin, di ba? Direct to the point na lang. Tingnan niyo ang simbahan ng Katoliko, ang Vatican mismo. Ang kulay na nandyan ay pula. At saka,
ube. Mga mahal kong kapatid, tingnan niyo ang suot ng Papa. Pula at ube. Tingnan niyo, Michael. Yeah, sa mga bisita natin, kay yung matagal nating bisita, yung pamangkin ni Sterlane. Anong pangalan niya? Si Sarah Jane. Gusto ko sana, tama ba? Sarah Jane? Kung baka isusumbong Sister Sarah. Yeah. Kay Daniela, of course. Kay Fred. Brother Fred, narinig mo na ba ito dati? Narinig mo na to? Hindi pa. Yeah, kaya dinadaanan ko to kasi may mga bisita. Kahit kay Ate Jay na nandito. At sa mga bago. Kay Lula Tansing. Yeah. First time niya rin itong naririnig. At kahit marahil sa yung mga nagba-Bible study sa atin, ang dami niyong dapat i-Bible study, mga kapatid. Yeah, sabi dito, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas. Nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. Verse 5, at sa kaniyang noo, ito na, at sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Verse 6, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. So by vision, mga mahal kong kapatid, nang makita ni Juan na minamahal yung babae, bagamat hindi pa ayon sa panahon niya. Kasi kailan ito na isulat? 96 AD. Kailan lumitaw ang babae sa eksena? 325 AD. Pero alam kasi ni Juan kung sino yung babae. Di ba? Alam niya kung sino yung naging babae, yung babaeng lumitaw. Kaya nang makita ni Juan na lumitaw ang Roman Catholic Church, for the very first time nakita niya yung babae, nanggilalas siya. Kahit naman siguro, yung mga tao noon, nung unang may founded ang Roman Catholic Church, di ba, namayagpag ito, mga mahal kong kapatid. Anong ginawa niya? Pinag-isa niya lahat ng paniniwala. Ipinatawag lahat ng relihiyon. At lahat ng hindi nakipag-isa, anong ginawa? Pinatay. Kaya sabi dito, lasing siya ng dugo ng mga martir na Jesus, sapagkat milyon-milyon ang ipinapatay ng Roma. Yung mga hindi namatay, sila yung nakiapid. Ibig sabihin, nakisama sila. Nakipag-isa sila sa paniniwala na ipinatupad ng babaeng ito. So ang babae ay sumisimbolo sa iglesia. Kaya nga ang nobya ni Kristo, babae. Tama ba, mga mahal kong kapatid? Kung si Jesus Christ ay merong nobya, merong papakasalan, si Satanas meron ding babae. Yan ang babae niya. Lasing sa dugo ng martir na Jesus. Verse 7, at sinabi ng anghel, bakit ka nang gigilalas o nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. So dito, i-reveal ng anghel. Sabi ng anghel kay Juan, huwag kang manggilalas, Juan. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang babae. Pero simbolo pa rin. Sasabihin ko sa iyo ang babae. At sasabihin ko kung ano yung hayop na yan, na kanyang sinasakyan. Sabi sa verse 8, ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. Yung hayop daw, mga mahal kong kapatid, na mayroong 7 ulo na may 10 sungay, biglang naging siya. Ibig sabihin, yung panghuling ulo, biglang naging siya. Sinong yung siya na yon? Si Satanas mismo. Di ba? Na malapit ng umahon sa kalaliman. At patungo na sa kaniyang kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay nanggilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan.
Pagkakita nila sa hayop, yung ikapitong ulo na may 10 sungay, nang makita nila ang hayop, ng projection ay ang pampitong ulo. Kung paanong naging siya at wala na at darating. So maraming mga tao ang nanggilalas. Maraming mga tao ang nadaya. Verse 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae, simbolo. In literal, mga mahal kong kapatid, in geographical, sa Europa, sa Roma, ngayon kilala ng bansang Italy, at ang Italy ay meron na lang, di ba? Yung dating makapangyarihang Roma na tinatawag na kingdom, naging papal na siya ngayon sa kalagayan. Meron daw 7 bundok. Pinag-aralan na natin na yan. Ubos yung oras ko. So wag na yan yung 7 bundok na yan. Basta siguradong yung hayop na yan ay walang iba kundi ang papal Rome. Ang Roma, ang Italy mismo, ay merong 7 bundok, at ang 7 bundok na yan ay naroon ang tinatawag na Vatican City. Mamaya mababasa natin na yan. Verse 15, talon tayo sa verse 15. So yung babae daw ay merong 7 bundok na kinaupuan. Sa verse 15, at doon sa binasa din natin, sa verse 1, ang babae daw ay nakaupo sa maraming tubig. Sabi sa verse 15, at sinabi niya sa akin, ang tubig na yung nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yung tubig daw na kinaupuan ng babae ay mga tao pala, mga bansa pala, mga lingwahe pala, Spanish, di ba? Portuguese, Tagalog. Tingnan niyo po kung gaano karami ang Katoliko sa buong mundo na iba-iba ang lingwahe. Pumunta kayo sa South America, pumunta kayo sa Europe, pumunta kayo sa Asia. Ang may pinakamalaking populasyon o pinakamalaking reliyon sa mundo, walang iba, ang Roman Catholic Church, mga mahal kong kapatid. Direct to the point. Ang bayan na ito, ang mga karamihang ito, ang mga bansang ito, ang mga wikang ito, ay ang mga tao na under ng babaeng ito. Babae na nakaupo sa mga tubig, babae na nakaupo, yung hayop na nakaupo sa 7 bundok. Then sa verse 18, sabi sa verse 18, yung babae mismo, English muna natin, and the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. So, kung magtatanong ako, mga mahal kong kapatid, ano yung sikat na syudad na ito na naghahari sa mga hari sa lupa? Walang ibang syudad, walang ibang city sa ibabaw ng lupa ngayon na naroon ang Papa sa Roma, yung tinatawag na Pope nila, na mga hari ang nasa ilalim niya ng kanyang kapangyarihan. Ang babaeng ito daw ay ang dakilang syudad. Nang dakilang syudad na ito ay naroon ang kanilang pagkakakilanlan, mga mahal kong kapatid. At ang babaeng ito, ang syudad na ito, combination ng kapangyarihan at pagkakakilanlan niya, ang naghahari sa lahat ng mga hari, sa lahat ng mga tao, sa karamihan ng mga tao,
sa ibabaw ng lupa. At ang babaeng ito, sabi doon, nakasakay siya sa hayop, mga mahal kong kapatid, na puno ng kapusungan. Nasumpungan sa kanila ang spiritong ito. Pero salamat sa Panginoon, inalis tayo diyan. Pinalabas tayo ng Panginoon sa kalagayang yan. So dito tayo magtatapos. Hindi natin ito matatapos. Sa Colossus chapter 3, sa verse 6, majority ang lahat sa atin galing sa babaeng yan. Yung mga lola natin, yung mga nanay natin, yung pamilya natin, galing sa iglesyang yan. Galing sa babaeng yan. At ang Diyos ay galit sa kanya at sa mga gawain na naroon sa kanya. Sabi sa verse 6, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So merong nanay, merong mga anak, i-connect lang natin sa tinatalakay natin. Kaya nga may patutot, may ina ng mga patutot, at merong mga anak, yung mga tinatawag na denominations. Then, kung ibababa pa natin, mga tao talaga. At nahayag daw ang kagalitan ng Diyos sa mga taong ito, sa mga anak ng pagsuway. At sabi ni Pablo sa verse 7, sabi diyan, verse 7, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. So galing din daw tayo doon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang espiritong ito ng pagsuway, ang espiritu ng pamumusong na nakita natin sa gabing ito sa ating pag-aaral, galing din tayo diyan. Ugali din natin yan, taglay din natin ang kalikasan ng espiritong yan, naranasan din nating mamusong. Ibig sabihin, iwalang galang ang Diyos, iwalang galang ang Kristyanismo, iwalang galang ang salita, iwalang galang ang mga lingkod ng Panginoon, iwalang galang ang mga anak ng Diyos. Dati rin tayong ganyan. Nilakaran din natin. Verse 8, ano yung mga paglakad na yan? Sabi sa verse 8, datapwat ngayon ay inyo namang nilayuan na ang lahat ng mga ito. Dati ganun tayo. Taglay natin ang galit, kaya nagiging murderer tayo, kapuutan, paghihinala. Andyan yung stripe sa paghihinala na yan. Yung panunungayaw na andyan, andyan yung stripe, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. English natin. Nawala yung blasphemy. But now ye also put off all this, anger, wrath, malice, and blasphemy. Filthy communication out of your mouth. So dati talaga tayong mamumusong, mga kapatid. Dati nga ba? O hanggang ngayon pa rin? Walang galang sa propeta ng Diyos. Walang galang sa kanyang kapatid. Kung ang tatay mo ay Kristiyano at wala kang galang sa tatay mo na Kristiyano, you are irreverent. Hindi mo kinikilala ang mga lingkod ng Panginoon. You are under by the nature and influence of the Spirit. All of us are guilty. Kapag may nasasabi ka na laban sa mga anak ng Diyos at sinasabi mo, buko man ito na Kristiyano talaga. Hanggang ngayon, di nagbabago ka para utang pananggad. Pag ang Kristiyano, tapos ka. Salamat na lang. Nakinan to tawod to, buko pang adopted, buko pang puspos sa Espiritu ng Diyos. May kapatawaran pa. Pero isang araw, kapag naranasan ng mga anak ng Diyos ang adoption, kaya nga ang mga taong ito magiging mamumusong sila, ibablaspheme nila ang Diyos, ang tabernakulo ng Diyos, at ang lahat ng mga nananahan sa kalangitan, mga mananampalataya, to all the saints, magsasalita sila ng pamumusong na wala ng kapatawaran.
Pero ngayon, may biyaya pa. Sa mga kapitbahay, kamag-anak ninyo na nagsasalita ng laban sa inyo at kahit sa atin na may nasasabi pa tayo sa bawat isa sa atin, may kapatawaran pa. Pero kapag dumating ang araw na kumilos ang Diyos sa kanyang kapunuan at nasaling natin, at wala namang predestinadong makakasaling sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. So sabi dito, inalis na daw natin. Then last, dito tayo magtatapos, 1 Timothy chapter 1, verse 12, hanggang verse 14, then after nito, part 4 tayo. Next, na pagtatalakay natin, November na. Cause and effect, yung consequences na ng espiritong ito. Then yung pang part 5 natin, how to overcome. So ngayon, hanggang part 3 lang muna tayo. Tapusin natin sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. Sabi ni Apostol Pablo sa KJV, tapusin natin ito sa pagpapasalamat. Sabi dito ni Pablo, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith in love, which is in Christ Jesus. Sabi ni Pablo, siya ay, balikan mo sa verse 13, a blasphemer. Nung una, nung hindi pa natin ito naiintindihan, ako nung hindi ko pa naiintindihan, dati pa, nung unang ma-encounter ko na sinabi ni Pablo, I am a blasphemer. Sabi ko, mamamusong si Pablo? Di ba ang pamamusong ay walang kapatawaran? Naguluhan ako nung una ko ma-encounter ang word na ito. Sabi ni Pablo, dati akong mamumusong. Ha? Dating mamumusong si Pablo pero naging apostol. Pero salamat, dati pa naintindihan ko na meron pala kasing pamumusong na merong kapatawaran. At sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa kanyang biyaya. Sapagkat ginawa ko ito noong mga panahon na sa kawalan ng kaalaman. Kaya nga sa cause and effect natin, mga mahal kong kapatid, ano ang isa sa cause ng blasphemy? Paano yan talagang magmamanifest, saan yan magsisimula? Paano yan totally mararanasan ng isang tao, makikita sa kanyang sarili? Bukod sa pride na sinabi ko na kanina, ang isa, number 1 mismo, nalagay ko dito, ignorance. Yeah, by ignorance. So, next, na pagtatalakay natin, cause and effect and how to overcome. Siguro isang part na lang to at matatapos na tayo. So, maraming salamat sa ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. So, sa verse 12, Master Mary Ann, salamat sa Panginoon. Maraming mamumusong dito. Walang galang sa Diyos. Walang galang sa iglesia. Walang galang sa lingkod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano man ang gagawin nila sa inyo, ito'y hindi nila ginagawa sa inyo. Ito'y ginagawa nila sa akin. Kaya pag walang galang natin sa mga anak ng Diyos, sa kapwa natin kapatiran, ang magsalita tayo ng hindi tama sa kanila, tayo ay nagiging mga mamumusong, mga mahal kong kapatid. Pero salamat sa biyaya at habag ng Panginoon, kung paanong si Pablo ay pinatawad ng Panginoon, tayo rin naman ay patatawarin ng Diyos. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pero hindi pa tayo tapos merong tinatawag na cause and effect or effects. Ibig sabihin, kahit nagkakasala tayo ng blasphemy na mayroong kapatawaran, meron itong epekto sa buhay natin. At yun ang mapanganib doon. Yun ang nakakalungkot sapagkat bagamat may kapatawaran, pero apektado yung buhay natin.
Apektado yung pamilya, apektado yung relasyon natin sa church, apektado yung relasyon natin sa pastor, apektado yung relasyon natin sa isa't isa, at higit sa lahat, apektado yung relasyon natin sa Panginoon dahil sa espiritong ito ng kawalan ng mudo. Tama ba? Kawalan ng mudo? O kawalan ng pagrespeto at paggalang sa Diyos. Tayo lahat ay magsitayo, mga kapatid. Kaya yung mga walang galang dito, delikado yung walang galang. Walang mga mudo. Nakakalungkot kung masabihan kayo niyan. Mga estudyante, Kristiyano ka pa naman, tapos sasabihin ng teacher mo, wala kang mudo. Tama ba yun? Walang mudo? Ibig sabihin, pag may mudo, mabuti. Tama ba? Ano bang ibig sabihin ng mudo? Isa lang. Parang many water of rivers na narinig ko. Wala akong maintindihan. Isa lang muna magsasalita. Ano yung modo? Sabay-sabay, parang. Ikaw nga, Brother Gideon. Moral. Okay, thank you. Doon yung galing? Sigurado ka? Hindi ka sa module? Pero pag walang galang talaga, sabi doon, wala kang modo. Tingnan nyo nga yung sarili nyo. Masasabi nyo bang wala akong modong Kristiyano? Parang kinikilig ako Kasi pakiramdam ko, maraming mga walang galang dito Nanginginig-kinig ko. Sana dawa pauno ng aming kita ko galang. Paggalang, pagrespeto sa Diyos, mga kapatid. Pagrespeto sa sarita niya. Paggalang at pagrespeto sa gawain niya. Sabi-sabi na sa Tasubagong definition, a reverence toward God and to sacred things. Ibig sabihin, this fellowship, this church, these people, all of us, tayo ay mga sagrado. At kung iwawalang galang natin ng bawat isa, mga kapatid, ang winawalang galang natin ay ang Diyos. May the Lord forgive us. Sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat pinull out siya ng Panginoon mula sa dating paraan ng pamumuhay. Isang mamumusong, isang manguusig, at nagtamo siya ng kaawaan at ng biyaya. Tayo manalangin.